Narito na ang PTV Balita ngayon. Kinundinan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang panggugulo ng ilang grupo kahapon sa Maynila. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagamat karapatan ng mga mamamayan na maghayag ng kanilang saloobin, dapat anya manatili pa rin ang kaayusan at katahimikan alinsunod sa ipinaiiral na batas. Hindi anya hayaan ng pamahalaan na may masaktan dahil lamang sa panggugulo ng ilang maliliit na grupo. Base sa ulat, nasa 40 pulis ang sugatan dahil sa pambabato ng ilang grupo ng mga kabataan sa Ayala Bridge kahapon. Samantala sa ating lagay ng panahon, lumakas pa ang Super Typhoon Nando habang kumikilos ito patungong Babuyan Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 180 km silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 215 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na abot sa 265 km per hour. Ito ay kumikilos ng pakanluran sa bilis sa 20 km per hour. Nakataas ang signal number 1, 2, 3, 4 at 5 sa malaking bahagi ng Luzon. Apektado naman ng habagat ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy ding minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, suportado ng ilang grupo ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement, inihayag ng grupo ang kanilang suporta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure upang masigurong mananagot ang mga kontratista at mga tiwaling opisyal. Nag-alay din ang grupo ng dasal upang manawagan ng kapayapaan sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.